Magandang tingnan ang exotic breed sa picture, pero iba ang laban pagdating sa Pilipinas. Magandang araw mga kabaka, ito po muli si Arnel Corpus at welcome po sa episode 9 ng ating Baka Alaman na hango po sa ating Philippine Cattle Feeding Handbook, Feeding Cattle the Philippine Way, inspired by best global practices. Ngayong araw po mga kabaka ay pag-uusapan po natin tungkol sa mga malalaking lahi na madalas nating nakikita sa YouTube, sa social media, at sa mga imported na cattle videos. Minsan, akala natin pag ganito kalaki, siguro mas mabilis ang kita. Totoo naman, pero depende kung nasaan ang baka at kung anong sistema ang gamit. Kaya ngayong episode mga kabaka ay pag-uusapan natin ang tunay na performance ng exotic breeds sa Pilipinas, which is tropical country. Ang kaya nila, ang limitations nila, at kung kailan sila pwedeng mag-work o hindi mag-work sa ating mga farms. Simulan natin sa Angus. Ito ang isa sa pinakasikat sa mundo pagdating sa quality beef. Maganda ang marbling, malambot ang karne, at consistent ang tenderness. Pero pagdating sa Pilipinas, kailangan ng Angus ang maayos na ventilation at shed. Kapag mainit at sabay ng mataas na humidity, mabilis tumaas ang stress. Kaya sa grass-based o simpleng backyard system, hindi talaga lumalabas ang potential nila. Pero kung confined feeding, structured ration, at controlled environment, doon sila nagiging productive. Sumunod naman ang Charolais, isa rin sa pinakapaborito kong lahi ng baka. Isa sa pinakamalaking beef breed, maganda ang muscles, mabilis mag-gain, at impressive tingnan. Pero kung malalaki ang katawan, ibig sabihin malalaki rin ang feed requirements. Kung kulang ang damo, kulang ang silage, o inconsistent ang concentrate, hindi lalabas ang kanilang growth potential. Isa pa, medyo sensitive sila sa heat stress, kaya kailangan ng shed at maaliwalas na kulungan. Ang Simmental ay dual purpose breed, maganda sa gatas at maganda rin sa karne. Sa tropical conditions, kaya nilang mag-adapt, pero kailangan din nila ang mataas na nutrition. Hindi matatag ang feeding routine ay hindi makukuha ang kanilang performance katulad sa malamig na lugar. Ang Hereford naman, gentle, calm at paborito ng maraming beginner sa ibang bansa dahil madali silang i-handle. Pero pagdating dito sa Pilipinas, sensitive sila sa mataas na humidity at madalas na ulan. Kung maputik ang area, prone sila sa foot problem. Kaya kailangan ng mas maayos na flooring at dry areas. Ang Limousin ay kilala sa lean meat. Pero tulad ng iba, mataas din ang nutritional requirements nila. Kung hindi consistent ang feeding, mahirap abutin ang mahigit sa 1.5 kilo na average daily gain na nakikita sa ibang bansa. Ngayon mga kabaka ay magbigay tayo ng malinaw na realidad. Ang exotic breeds can thrive in the Philippines only if the farm system is prepared for them. Hindi sila pang damo lang, hindi sila pang titering, hindi sila pang kung anong damo ang meron. Kailangan nila ang maayos na housing, shed at ventilation, quality forage o silage, consistent concentrate, parasite control, at low stress management. Kung hindi kaya ng farm ang ganitong sistema, masisira ang performance nila at ang masama pa rito ay pwede silang mamatay na magiging sanhi ng ating pagkalugi. Pag-usapan natin sandali ang Wagyu para malinaw. Hindi ito ang main focus ng episode na to, pero kailangan nating isama dahil maraming farmer ang curious. Wagyu can acclimatize in the Philippines, pero only under confined feeding. Hindi sila pang pasture, hindi sila pang damo lang. Pero under a structured ration, good quality roughage at low stress environment, mas kaya nila ang tropical climate kaysa sa maraming exotic breeds. Hindi sila madali, pero kaya nila if ang farm ay ready. Ngayon, para mas malinaw, gawin natin ang simple. Kung ang farm ay grass-based at basic ang kulungan, ang exotic breeds po ay mag-struggle.
Kung may semi-intensive system, may chance, pero limited ang performance. Kung confined feeding, doon sila nagiging viable. Ang message natin dito ay hindi huwag bumili. Ang message natin ay siguraduhin muna ang sistema bago mag-exotic breed para hindi tayo mabigla sa gastos at para hindi tayo malugi sa performance. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang lahing para talagang ginawa para sa Pilipinas, ang Brahman. Ika nga, kung ang exotic breeds ay may special requirements, ang Brahman naman ay natural na akma sa ating klima at available na pagkain. Sa muli, ako po si Kabakang Arnel Corpus at ito ang Baka Alaman, kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat. Agricultural resilience, cultivating hope.